Isang lalaking nagsabing ang Islam ay isang lasong relihiyon sa buong mundo at ang lahat ng Muslim ay mapanganib at terorista. Naging Muslim pagkatapos niyang magsulat ng isang libro na patungkol sa pagiging anti-Muslim at anti-Islam. Ginawa niya ito upang mas lalong maging masama ang tingin ng ibang tao sa relihiyong Islam at sa mga kapatid nating mga Muslim. Sino itong taong ito at bakit siya naging Muslim pagkatapos niya magsulat ng libro patungkol sa pagiging anti-Islam? Tara, ating alamin dito sa programang Dapat Mong Malaman. Siya si Zoran van Klaveren, isang Dutch politician na nanggaling sa bansang Netherlands. Ipinanganak siya noong 1979 sa lugar ng Amsterdam. Lumaki bilang isang Kristiyano. Sa kanyang murang edad ay interesado na itong pag-aralan ang iba't ibang relihiyon. Nag-aral siya ng comparative religion at naging guro ng ilang taon. Pero noong September 11, 2001, nangyari ang pinaka-hindi makakalimutang kasaysayan sa buong mundo kung saan nagkaroon ng pag-atake ang mga terorista na kinasawi ng mahigit 2,000 tao at isa sa mga nasangkot ditong relihiyon ay ang Islam at ang mga Muslim. Kaya nakapag-decide si Joram na gumawa ng hakbang upang kalabanin at sirain ang relihiyong Islam at ang mga Muslim sa buong mundo dahil para sa kanya salot sa lipunan at walang magandang naidudulot ang mga Muslim sa buong mundo kundi kaguluhan. Tumakbo at pinasok niya ang pagiging politician para maisulong niya ang kanyang plano hanggang siya ay maging MP o Member of Parliament. Kilala siya sa kanilang bansa bilang isa sa mga galit sa mga Muslim at may grupo itong Geert Wilders na isa sa pinakagalit at ayaw sa relihiyong Islam. Isa sa kanyang layunin ay i-expose daw di umano ang kadiliman ng Islam. Sa kanyang pagpasok sa politika ay ginugol niya ang kanyang buong oras para mapatalsik ang mga Muslim sa kanilang bansa. Nagpasa rin ito ng legislation na nag-uutos na ipapasara ang lahat ng Islamic school at masjid. Para sa kanya, hindi niya kinukonsider na ang Islam ay isang religion, kundi isa itong nakakamatay at nakakalasong ideolohiya na nagdudulot ng kasamaan sa buong mundo. Taong 2004 nakapag-decide siya na magsulat ng isang librong nagpapatungkol sa kasamaan ng Islam. Layunin ng kanyang libro na mahikayat ang buong mundo na magalit sa Islam. Habang nagre-research ito, marami ang sumagi sa kanyang isipan at napapatanong siya sa kanyang sariling relihiyon na hindi masagot-sagot ng Biblia at ang kasagutan nito ay nahahanap niya sa Quran. Marami daw siyang magandang nabasa at natutunan na hindi man lang niya nakita sa Biblia, kaya naman mas dumami ang kanyang katanungan dito. Dumating sa puntong nagtanong na siya sa mga Muslim. Kabilang sa kanyang napagtanungan ay si Professor Abdul Hakim Murad na isang balik Islam din at ang kanyang katanungan ay nasagot nito ng detalyado. Dahil dito ay nagsimula na siyang magduda sa kanyang sariling relihiyon at mas naliliwanagan siya sa Islam hanggang sa dumating sa puntong ang librong anti-Islam book ay pinalitan na ng pamagat na Search of God. Sa kanyang patuloy na pananaliksik ay napag-alaman niya dito na ang totoong relihiyon pala ay ang relihiyong Islam. Sa kanyang bagong pamagat ay isinalaysay niya dito ang mga obstacles patungo sa pagsusulat patungkol sa Islam. Matapos ito ay pinag-aralan naman niya ang buhay ng propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito na siya naniniwala si Muhammad ang totoong huling sugo ng Allah at maging ang lahat ng katanungan niya sa kanyang pagiging Kristiyano ay nasagot mismo ng Quran. Kaya nang matapos niyang isulat ang libro noong gabing yun, ay hindi na siya makapaniwala sa mga nangyari sa kanyang pagsasaliksik. Dito niya napagtanto na ang Islam ay totoong relihiyon pero hindi pa rin niya ito matanggap sa kanyang sarili at ayaw niyang maging isang Muslim. Habang nag-aayos na siya ng kanyang libro, nahulog ang Quran at nang pulutin niya ito ay nabasa niya dito ang verse 22:46 na nagsasabing, "It's not the eyes that are blind, but the hearts." At napagtanto niya na yun ang problema sa kanya. Nabulag siya sa katotohanan at ayaw niyang tanggapin ang resulta ng kanyang librong ginawa. Kaya habang lumalalim ang gabi ay nagdasal ito at hiniling sa taas na bigyan daw siya ng sign. At kinaumagahan, paggising niya ay nawala lahat ng anxiety niya at gumaan ang kanyang pakiramdam at dito ay sinabi na niya sa kanyang asawa at nanay na siya ay magbabalik Islam na. Hindi naging madali para sa kanya ang pagyakap sa relihiyong Islam dahil ang dati niyang mga kakampi noon na anti-Islam ay siya na ang binabatikos at binabantaan pa na papatayin niya siya dahil siya ay nagbalik Islam. Kaya tayong mga born Muslim, huwag tayong tumigil sa pananaliksik. Hindi man tayo perpekto at nakakagawa tayo ng mali.
Ang importante ay nagbabago tayo at iniiwan natin ang mga bagay na ikakasama natin sa Panginoon at sa buong mundo. Pero sa kabila nito, naging matatag siya dahil sa mga Muslim na nag-welcome sa kanya. Ipinakita ng mga Muslim sa kanilang bansa na siya ay isang kapatid at hindi man lang naisip ng mga Muslim na siya ay dating kaaway nito. Patunay lang na ang totoong Muslim ay hindi nananakit sa kapwa. At ang mga kamalian nating nagawa ay pwede pa nating itama hanggat tayo ay nabubuhay pa. Ako po si Kailong at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na videos. Lagi nating tatandaan, lamang ang may alam dito sa programang Dapat Mong Malaman. Assalamualaikum.